Hi guys, narito ang ika-69 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay dahil lang sa Dragon's Tongue Herb. Biyenan ko rin siya, at dapat niyang masaksihan ang kasal natin. Kahit gusto niyang mamatay ngayon, hindi ako papayag. Naglagay ng Soul Force sa daliri ang ating bida. Inilapat niya ito sa katawan ng City Lord. Habang nakatingin lang si Zion sa ginagawa ng ating bida. Bagaman malakas ang lason ng Dragon's Tongue Herb, hindi ito agad-agad nakakapagpatay ng tao. Matapos mahawahan, ang buong katawan ng biktima ay mabilis na magiging paralizado at titigil ang tibok ng puso, kaya't papasok siya sa estado ng suspended animation. Ang isang may katawan na katulad ng Black Gold Demon Spiritualist ay maaari pang mailigtas sa loob ng 10 araw. Ginalaw ng ating bida ang kanyang daliri, gagamitin ko ang redirection technique upang ilabas ang lason na pumasok sa puso at ilipat ito sa ibang bahagi. Ang daliri ng ating bida ay nasa braso ng City Lord. Sabay kumuha siya ng karayom. Itinigil niya ito sa may bandang pulso. Tinusok niya ng karayom ang dulo ng daliri ng City Lord. Sa dulo ng daliri, may lumabas na dugo kasama ang ilang lason. Nanunood lang ang matanda sa ginagawa ng ating bida. Ganon din si Zion. Anong klaseng teknik ito? Talaga bang nagagawang ilabas ang lason? Maari bang mailigtas si Lord Yazang? Patuloy ang ating bida sa kanyang ginagawa. Medyo nawawala na ang lason sa City Lord. Habang hating gabi na, marami nang lumabas na lason sa katawan ng City Lord. Isa na akong 2 bituing gold rank, pero ang paggamit ng redirection technique ng matagal, ay nakakapagod. Biglang may lumabas na towel sa harap ng ating bida. Si Zion pala ito, pinupunasan ang pawis ng ating bida. Nakatingin lang ang matanda, bigla itong nagmadaling nagutos, sumama ka sa akin. Tingnan natin si Yehan. Dumating na ang bukang liwayway. Maayos nang nakakahinga ang City Lord kahit wala pa itong malay. Sabi ng ating bida, sa wakas, tapos na rin. Napabuntong hininga ang ating bida. Sabay tingin nito sa gilid. Nakita niya si Zion na nakatingin sa kanya. Nagulat si Zion at biglang umiwas ng tingin. Sabi ng ating bida, ayos na ang City Lord ngayon. Majay gising na siya sa lalong madaling panahon. Sabi ni Zion, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sabi ng ating bida, basta't para sa iyo, hindi malaking bagay ito. Sabi ni Zion, Nieli. Lumingon ang ating bida. Sabay bigay ni Zion ng pampaswerte sa ating bida. Mabilis na naitanim ni Zion ang pampaswerte. Nakangiti ang ating bida. Sabi ni Zion, tungkol sa nangyari kanina. Pasensya na. Magsasalita pa sana si Zion nang biglang may lumabas na kamay sa kanyang gilid. Hinatak ng ating bida si Zion papalapit sa kanya. Sabay na silang nagpahinga. Bintana ng silid ng City Lord. Habang magkatabi ang dalawa, nagising na ang City Lord. Nakita ng City Lord na magkatabi ang dalawa. Bumubuelo ang City Lord. Bigla niyang chinap ang ulo ng ating bida. Aray ko, bakit mo ako sinaktan? Pinapahirapan mo ang anak ko, kaya hindi ba't nararapat lang na masaktan ka? Sabi ng ating bida, alam mo ba kung sino ang nagligtas sa iyo? Nakatingin lang si Zion. Bigla siyang napangiti. Oh, Zion. Tinamaan na naman ang ating bida, nagdereng ka pang tumingin. Yazang. Masyado kang hindi makatarungan, ni hindi mo ako pinapayagang tumingin. Wala na bang natirang katarungan? Katarungan, sa mansyon ng City Lord, ako ang katarungan. Zion, umalis na tayo. Nieli, hindi pa nakabawi si ama mula sa kanyang mga sugat. Kailangan kong alagaan siya. Ahem, sige, okay lang. Ngayon alam mo na kung paano mo pinabayaan ang mga malapit sa iyo habang ginugugol ang oras sa mga hindi naman mahalaga. Para sa isang tao na matagal nang nasa posisyon ng City Lord. Wala ka man lang kakayahang makilala ang mga tao.
Pinalaki mo ang isang traitor na walang utang na loob, at halos nagbigay ka ng buhay mo para dito. Nieli, galit na si Ama sa mga nangyari. Si Yehan ay nakipagsabuatan sa Dark Guild at nagtaksil sa Glory City. Ang kanyang ginawa ay hindi mapapatawad, at lahat ay malaya na siyang patayin. Humakbang ang City Lord. Naglakad ito. Sabi ng City Lord, anuman ang makasalubong ni Yehan, dapat siyang patayin agad. Masusunod. Sabi ng City Lord, si Yehan ay pamilyar sa lahat ng nasa mansyon ng City Lord, at maaaring nagtatago pa rin siya sa kung saan. Kailangan ninyong maging maingat at mag-ingat mula ngayon. Zion, dalhin mo si Nieli sa Treasure Vault para pumili ng ilang gamit para sa sariling depensa. Sabi ni Zion, Ama, ang katawan mo. Sabi ng City Lord, huwag mag-alala. Naka-recover na ako. May mahalagang bagay pa akong dapat ihanda. Tumalikod na ang City Lord. Habang nakatingin lang ang dalawa, sabi ni Zion, fair na. Dadalhin kita sa Treasure Vault ng mansyon ng City Lord. Fair na. Maririnig ang ingay ng kapaligiran. Sa isip ng ating bida, nabalik na ako sa pamilyar na lugar. Sa isip niya, maliban sa nakaraang buhay ko, ganap nang walang laman ang lugar na ito. Isa ito sa 18 treasure vaults, at lahat ng ipinapakitang item dito ay ang pinakamahalagang kayamanan na naipasa-pasa. Sa isip ng ating bida, noong bumagsak ang edad ng dilim, maraming tao ang nagtago sa Glory City habang sila'y tumatakas. Mukhang nakolekta ang mga kayamanan mula sa buong Holy Prime Continent sa vault na ito. Talagang hindi ko inaasahan na magkakaroon ng napakaraming kayamanan sa mansyon ng City Lord. Sabi ng ating bida, maaari ko bang kunin ang gusto ko? Sumang-ayon si Zion. Sabi ni Zion, iniligtas mo si Ama, kaya maaari mong kunin ang anumang gusto mo. Sabi ng ating bida, hey, hindi ako magdadalawang isip. Tumakbo siya, nakalapit na siya sa mga item. Nag-isip ang ating bida, may hinahanap siya, aabutin na niya ang mga bato. Mga magandang bagay, sabi ni Zion, ito ay isang ordinaryong bato. Sabi ng ating bida, ito ay isang Divine Guardian Stone. Sinabi na lang na nagmumula lamang ito sa isang minahan sa pinakahilagang bahagi ng Holy Prime Continent. Ang lugar na iyon ay nasa ilalim na ng kontrol ng mga demon beasts. Matapos ang inscriptions na nakaukit sa Divine Guardian Stone at gamitin ang iyong soul energy upang i-activate ito, makakabuo ito ng maliit na depensibong hangganan. Ang mga runes na nakaukit sa Divine Guardian Stone na ito ay nasa Black Gold rank. Kaya nitong harapin ang dalawang atake mula sa isang Black Gold rank expert. Ang batong ito ay kayang hamarang sa isang Black Gold rank expert. Sabi ng ating bida, medyo smudged ang mga runes dito. Kailangan silang ayusin gamit ang Demon Blood. Naglabas ng isang bote ang ating bida, mukhang mayroon akong kailangan para ayusin ang mga runes. May karanasan ako dito, may ginawa ang ating bida sa mga bato. Ayan, tapos na, sabi ni Zion, pero, isang bagay na napakahalaga. Sabi ng ating bida, mga bagay ito na pag-aari ng iyong pamilya. Sabi ng ating bida, bakit ka pa nagpapakabit? Hatiin natin ang mga ito. Sabi ng ating bida, ayusin mo ang mga ito ng maayos. Tumakbo na naman ang ating bida. Pinakita ang mga item. Kinuha lahat ito ng ating bida. Pinakita ulit ang ibang item. Kinuha niya ulit. Tuloy lang sa pamamalengke ng mga item ang ating bida. Sayang, wala talagang gaanong kaakit-akit na bagay. Hindi sapat ang vault na ito. Zion, nakakita ako ng 15 Legend Rank Scrolls, pero 10 ay sira na. Naayos ko na ang natitirang 5. Sabi ng ating bida, hawakan mo ang 3 ito. Maari silang i-activate sa pamamagitan ng pag-infuse ng iyong soul energy. Sabi ni Zion, pero sa antas ng soul energy ko, magagamit ko ba ang mga ito? Sabi ng ating bida, huwag mag-alala. Sabi ng ating bida,
hindi ganoon kalaki ang kinakailangan na soul energy para sa Legend Rank Scrolls. Sabi ni Ziyun, nagamit mo na ba ang mga ito dati? Niligtas ko ang isang tao gamit ang isa noon. Ang galing. Sabi ng ating bida, hey. Mukhang malapit na akong matapos sa pagpili ng mga bagay. May napansin siya. Isang itlog na may mga pattern. Sabi ni Ziyun, ano ito? Sabi ng ating bida, hindi ko ito kilala. Mukhang ito ay isang Demon Beast Egg. Pero may mga runes dito na hindi ko nakikilala. Sabi ni Ziyun, kaya, ano ang magagawa? Ramdam ko ang hininga ng buhay na nagmumula rito. At nagbibigay ito sa akin ng kaunting presyon. Dahil ito ay isang Demon Beast na hindi pa isinisilang. Papaligayin ko siya ng soul energy ko, at pagkatapos ay pagsasamahin ito. At saka ko siya matutuklasan. Hayaan mong tingnan kung ano talaga ang nasa loob ng itlog. Bounce, hindi nakapasok ang ginawa ng ating bida. Barrier, isang itlog lang, at mayroon na itong ganitong kapangyarihan. Subukan ko ulit. Dinagdagan ng lakas ng ating bida. Hindi ito nagwo-work. Bounce. Siguro dapat ko na lang itong isuko. Isa na lang itong Demon Beast. May umilo sa may bandang dibdib ng ating bida. The Temporal Demon Spirit Book Cage is reacting. Hinawakan niya ito. Ilalabas niya. Biglang lumipad ang pahina. Tumiwanag ito sa tapat ng itlog. Nag-react ang itlog sa pahina ng Demon Spirit Book. Patuloy ang pagliwanag ng itlog at pahina. The Temporal Demon Spirit Book. Maari bang ito ang itlog na nag-activate sa pahina ng natitirang Temporal Demon Spirit Book? Ang Demon Beast na ito. Ang Temporal Demon Spirit Book. Maari bang ang Demon Beast na ito ay isa sa mga legendary Temporal Demon Beasts? Ang mga Temporal Demon Beasts ay ang pinakamisteryosong Demon Beasts. Kahit ako, wala pang nakita ni isa. Iilan na lamang ang mga talaan tungkol sa kanila sa mga historical texts. Mayroon isang taong nakakita ng Temporal Deer, na nagamit ang mga Temporal Whirlpools na umiiral sa paligid upang lumipat sa oras. At hindi kailanman nakikipag-ugnayan sa ibang mga nabubuhay na nilalang. Bakit? Bukod sa Temporal Deer, mayroon ding Temporal Sky Wolf at Temporal Devil Lion. Pero wala ni isa sa kanila ang nangingitlog. Hahawakan ng ating bida. Ang paraan ng pagningning nito ay nagbabago. Siguro magkakaroon ng kahinaan sa barrier kapag hamina ang liwanag. Habang hawak ng ating bida. Chance. Nilagyan niya ito ng Soul Force. Biglang lumakas ang liwanag ng itlog. Kanina ay hindi nito pinapayagang makapasok, pero ngayon ay sumisipsip ito ng soul energy ko. Bumalik ang mga alaala ng ating bida. Habang patuloy pa rin ang itlog sa pagkuha ng soul force mula sa ating bida. Inalis na ng ating bida ang kanyang kamay. Natigil na ang pagsipsip ng soul force ng itlog. Tinignan ito ng ating bida. Parang walang nangyari sa itlog. Isasama ko ang itlog na ito sa akin. Sabi ni Ziyun, kunin mo ang kahit anong gusto mo. Okay, fair na. May anino na pakpak, ni Lee. Natagpuan na kita. Lumabas na ang dalawa sabay pagbati sa mga bantay. Bumati din ang mga bantay sa dalawa, habang nag-uunat ang ating bida. Nag-posting pa ang ating bida. May napansin ang ating bida sa taas. Nang laki ang mata ng ating bida, si Pepe pala ito. Biglang pumunta sa ulo ang ating bida si Pepe, gulat na reaksyon ng dalawa. Kinausap ni Pepe ang ating bida sa isipan, brat ni Lee. Sa hinaharap, hindi ko nagagawin ang ganitong mga gawain. Talaga namang nakakabored. Sumagot ang ating bida sa isipan, si Milord Ancestor. Ang Dark Guild ay walang batas at labag sa langit, ang ginagawa mo ay para sa mas nakabubuti, napakabait at marangal. Hindi ba dapat ay masaya ka? Namatay na ako ng mahigit 1,000 taon, ngunit hindi ako pinapayagang magkaroon ng kapayapaan. Ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkawasak, at patuloy pa rin silang nagtutunggali.
Habang nagtataka si Zion, naririnig lang ni Zion ang tunog ni Peipei. Maging demon beasts ay nag-aaway para sa teritoryo, lalo na ang mga tao na may kakayahang mag-isip. Ano ang natuklasan ng Lord Ancestor sa pagkakataong ito? Oho, syempre ito ay isang mahalagang bagay na tagpuan ko ang pugad ng Dark Guild. Nagtatago sila sa isang napaka-remote na yungib, at medyo malaki ito. Sabi ni Peipei sa isipan, sinaliksik ko lamang ang bahagi nito mula sa ibabaw, at natagpuan ang mga palatandaan ng aktibidad ng tao at dark spirit. Sabi ng ating bida, isang yungib, ha? Walang duda na hindi natin sila natagpuan kahit gaano pa tayo nagsikap. Napakaangas. Kapag natapos ko na ang pag-aalaga sa Sacred Family, pupunta ako roon upang tingnan ang Dark Guild, ang misteryosong Demon Lord. Magkikita tayo sa laban sooner or later. Sacred Family, Elder Brother, may mensahe mula kay Yehan. Si Yezang ay nalasan ng Dragon's Tongue Herb. Nakatingin lang ang Patriarch. Walang duda, mamamatay siya. Sabi ng Patriarch, pinalaki siya ni Yezang, pagkatapos ng lahat, kung sakaling ang impormasyong ito ay peke. Sabi ni Shen Shu, hindi talaga posible. Noong gabing iyon, lahat ay makikita na ang mansyon ng City Lord ay maliwanag na maliwanag, at marami sa mga bantay ang namatay. Nag-react ang Patriarch, oh, interesting. Si Yezang, bilang isang tao, ay nagsasalita ng hindi totoo tungkol sa karangalan ngunit malambot ang puso. Hindi siya gagamit ng buhay ng kanyang mga subordinate para magpanggap. Napaka-absurd talaga. Sabi ng Patriarch, bago ito, ang mga tao mula sa mansyon ng City Lord ay nag-aangking si Yezang ay may sakit at nagpapagaling, walang duda na itinatago nila ang katotohanan na si Yezang ay patay na. Ngunit sa madaling panahon, sa 9 na araw, lahat ng mga eksperto na inimbitahan sa mansyon ng City Lord ay magtitipon doon. Kapag dumating ang oras, lahat ay malalaman. Sabi ng Patriarch, na natapos na ang panahon ni Yezang. Yezang, ikaw at ako ay nag-away sa isa't isa sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli, ako ang nagwagi. Ha, congratulations, Elder Brother. Kaya't pupunta pa rin tayo sa pagtitipon na mangyayari sa 9 na araw. Siyempre, pupunta tayo. Paano tayo hindi pupunta? Sabi ni Shen Shu, ano ang gagawin natin kay Yehan? Sabi ng Patriarch, ayusin siya upang umalis sa lungsod. Magandang talento si Yehan sa cultivation, at nagagalit din siya sa Snowwind family. Pabayaan siyang kunin siya ng Dark Guild sa una. Sige, gagawin ko na ang mga paghahanda ngayon. Sabay nang umalis ang dalawa. Makikitang hapon na. Patuloy sa pag-cultivate ang ating bida. Habang nakapikit siya, medyo malaki na ang puno sa kanyang soul ocean. Ang ugat sa gitna ng karagatan ng aking kaluluwa ay lalong tumitibay. Ang dalawang espiritu ng demonyo ay lalong lumalakas. Ang mga kristal na dugo na ito ay talagang epektibo. Naabot ko na ang tuktok ng 2 bituing ranggong ginto ng napakabilis. Nagpalabas ang ating bida ng malakas na aura. Naramdaman ito ni Jian. Ang nakakasupil na aura na ito. Si Master ito. Nitong mga nakaraang araw ay naabot ko na ang tuktok ng 2 bituing ranggong itim ginto, ngunit nakakaramdam pa rin ako ng pagkasupol mula kay Master. Ang lakas ni Master ay lampas talaga sa imahinasyon. Sa isang malaking labanan na paparating, dapat akong maghanda ng lubusan. Pagkatapos ng lahat, ang Sagradong Pamilya ay isang makapangyarihang pamilya na may 1,000 taong pamana. Ang mga armas at artifact ay handa na. Ngayon ay hinihintay na lang natin silang dumating. May humakbang. Binuksan ng ating bida ang kanyang mga mata. Kumusta, Zion? Tanong ng ating bida, may kailangan ka ba? Reaksyon ni Zion, ni Eli, kanina, maraming masasakit na salita ang sinabi ko. Ngunit hindi ka nagtanim ng sama ng loob. Sabi ni Zion, at iniligtas mo pa si Ama. Ako, sabi ni Niel Lee, sinabi ko na ngang hindi na mahalaga iyon,
kahit hindi ko alam kung bakit mo sinasabi ang mga ganoong bagay. Ngunit naiintindihan ko na hindi ka ganoong klaseng tao. At sapat na iyon. Sabi ni Zion, Nia Lee. Salamat. Ang ginawa ni Nia Lee para sa akin ay isang bagay na marahil hindi ko na mababayaran sa buhay na ito. Namula si Zion. Napansin ito ng ating bida. Biglang tumakbo ng mabilis si Zion. Anong nangyari sa kanya? Hay! Dapat bumalik na ako sa aking silid para mag-cultivate din. Naglakad na ang ating bida. Dumating na ang gabi. Habang nakaupo sa higaan ang ating bida, may tumutunog malapit sa pinto. May napansin ang ating bida na isang anino sa likod ng pinto. Pagbukas ng pinto nakita ng ating bida si Zion. Napanganga ang ating bida sa kanyang nakikitang himala. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.